Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumambulat sa gitna ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tuluyan na umanong kumalas at tumalikod sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba sa loob ng mga kampo, ang mga tangke at matataas na kalibre ng armas ay nagsisimula na umanong gumulong patungo sa sentro ng kapangyarihan sa isang tagpong yayanig sa bawat sulok ng bansa. Ito na nga ba ang hudyat ng isang madugong revolusyon na magpapabagsak sa lahat ng inaakalang katatagan, habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang dambuhalang bombang handa nang sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng krisis na ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong sina Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez ay kasalukuyan na umanong nanganib sa gitna ng nagbabagang tensyon sa loob ng Malacanang. Maririnig daw ang nakakangilong dagundong ng mga sapatos ng sundalo at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na binabahan na ng malamig na pawis habang pilit na humahanap ng malulusutan sa gitna ng napaulat na pagkubkob ng militar. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang dating matatag na pundasyon ng gobyerno ay naglalamat na parang bubog sa harap ng nagangalit na mga kawal na nagiiwan sa buong palasyo na nanginginig ang mga pader sa tindi ng takot at kawalang katiyakan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw ng mga nasa pwesto at ang simula ng isang marahas na paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating demokrasya? Nako, dito sa video na to pag-uusapan ho natin ang interview nitong si Attorney Michael Poa dito kay Ma'am Pinky Webb at dito rin ho sa video na to papasadaan ho natin ang pinaka-latest na survey na kung saan linampaso ho nitong si Vice President Sara Duterte yung mga pumupustura na gusto maging presidente sa 2028 presidential election. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rumekta ho tayo sa mga kaganapan kanina sa Senado. Ang balita ho natin, nagkaroon ho ata ng ika nga merong pumigil sa tangkang Rigodon dyan sa Senado. Meron daw tumawag na taga Malacanang para ayusin na lang yung mga hindi na pagkakaintindihan. Talagang yung mga taga Malacanang ayaw pa ho nilang bitawan yang Senado na yan sa pamamagitan ng pagtalaga ng Senate President na kung saan hawak nila ang tali sa liig ng kung sino mang maging Senate President yan. Ito, tagpo kanina sa Senado, kita ho natin na hindi ho maganda ang dating nitong si Senator Joel Villanueva. Ramdam ho natin yung galit kahit sino ba naman, di ba? Naklanto ang dami ng mga high profile, ang dami ng mga talagang itinuturo ng ebidensya na sila ang mastermind. Maya-maya, mga kasama nilang senador ang kanilang rinekomendahan ng pakasuhan. Ano ho yan? Strategiya nila yan. Yaang ano ho yan kumbaga, hindi lang sa impeachment ni VP Sara ang magbebenepisyo kung sakaling ma-dispatcha ho nila itong si Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero. Ano ho yan? Hindi lang ho ang impeachment, di lang ho ika nga mas gaganda ang bentahin nila kasi yung mga yan ayaw ho talaga sa impeachment ng mga yan. Pati ho sa majority, masusolidify yung majority talaga kasi pagka nakulong na si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis Escudero, talagang mahihirapan na ikakakontrahan ng mga kabalbalan itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago o kung sino man ang iluklok ng Malacanang dyan sa Senado para pamunuan yung mga committee dyan kagaya na lamang ng Blue Ribbon Committee at kung saan tatakbo ang Senado. Panoorin natin itong si Senator Joel Villanueva. Pambihira Eto, ulitin mo natin, walang sounds yung kanina. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon. Sending, sir, the draft report, sir. It's just a draft yet. Draft pala, sir. Eto ho kasi, ang ironic dito, si Traiji Bolivar, si Adrian Bersamin, si Martin Romualdez, si Marcos Jr., yung mga nabanggit na yan, talagang kung ating susiriin yung testimonya at itinuturo ng ebidensya,
dilis at butete lang yan si Senator Joel Villanueva. Di ba nga, itong si Henry Alcantara, meron siya mga ilang meron mga lumabas na balita ng mga nakalipas na linggo, buwan, na gusto niya nang bawiin yung kanyang mga naunang testimonya dyan sa Blue Ribbon Committee nitong si Ping Lacson Buitago, especially nung linapitan siya nitong si Remulla, di ba? At isa doon sa mga testimonya niya na yon, yung pagdawit dyan sa mga senador na kasama ni Ping Lacson ngayong mga panahon na to. Kaya ano ho ito ika nga dito ho natin makikita ang mga pagmamanipula ng Malacanang at ng kanyang mga galamay dyan sa Senado kung paano tatakbo ang naratibo, especially dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control sa ating bansa ngayong mga panahon na ito. Maybe the person. Nako. Lupit ni committee or the person? Sino ba? Sino bang Blue Ribbon? Blue Ribbon? Rene-recommenda? Ano nangyari doon sa mga pumirma? Di ba binawi nila? Kasi napakalabo nun. Ginawa na lang ho nilang pang-absuelto sa kanilang mga amo sa Malacanang at House of Representatives, yung Senado na yan, ngayong mga panahon na to. Rumekta ho tayo dito sa Ito, reporto, ito yung pinaka-latest ngayon, itong si Congress Miao, sinuspendi ho ulit. Panoorin ho natin itong balita. Muling sinuspindi ng Kamara si Cavite Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, bakit sinuspindi ulit si Congressman Barzaga? Jiggy, alam mo sa botong 238 affirmative votes, 10 against at 0 abstention, panibagong 60-day suspension nga ang ipinataw kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Bunsod yan ng umano'y repeated escalating misconduct nito na nakadurungis daw sa imahe at reputasyon ng Kamara patungkol lalo. Pero yung pagdi-deliver ng pera sa Force Pack kay Martin Romualdez hindi nakakadungis. Palakpakan ho natin ng mga congressman. Kung gaano karaming boto ang bumoto laban dito kay Congress Miao, yan din ho ang ating aasahan kung sakaling pag-usapan yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong ba, may impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives? Base sa mga recent development, may impeach ho siya. Matatransmit ho ang articles of impeachment sa Senado. Sa manwala ho kahit siya hindi, sa gusto man natin siya hindi, yan hong realidad ng buhay ngayong mga panahon na to. Sa dami ng mga kabalbalang ginawa ng mga congressman na to, presensya pa lang ni VP Sara, yung ideya pa lang na maging presidente siya, anak ng tokwa, naiihina sa salawal, sa pantalon yung ibang mga congressman dyan. Pag ini-imagine nila na isang Duterte na naman ang uupo sa Malacanang, balik tigang na naman ang kanilang mga hanap buhay na pagnanakaw sa kaban na sambayanan. Habang siya ay suspendido mula December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, imbis daw na magtino o mag-ayos si Barzaga dahil sa seryosong parusa na ipinataw sa kanya ay kabaliktaran pa raw ang ginawa o nangyari rito. Gaya na lamang ng pag-post ito sa kanyang social media kung saan tahasang sinabi nito na hindi siya dadalo sa anumang pagpapatawag o pagpupulong ng House Ethics Committee kaugnay nga ng isinasagawang pagpupulong at suspensyon sa kanya at maaari raw siyang sipain sa pwesto kung nanaisin ng Kamara. Gayon din ang mga alegasyon nito kay yumaong Representative Romeo Acop na kung saan iniugnay naman ito ni Barzaga si Acop sa flood control corruption scandal. Alam daw ni Barzaga yung bigat ng parusa na ipinataw sa kanya pero tila hindi raw nito kinikilala yung seryoso na hakbang na ginawa ng Kamara laban sa kanya. Matatandaan din na Jiggy na nag-ugat itong suspension kay Barzaga ng maghain ng ethics complaint si House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pa niyang dating kasama sa National Unity Party of NUP patungkol doon nga sa mga malalaswa umano na post ni Barzaga sa kanyang social media accounts na sinundan naman ng cyber libel complaint matapos sabihin ni Barzaga na tumanggap daw ang mga kasapi ng NUP ng suhol mula sa isang negosyante para masiguro ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Jiggy. At Arles, bago itong kanyang second suspension ay nakatungtong na ba dyan sa Congress si Barzaga at meron na ba siyang pahayag dito sa panibago suspension?
Jiggy, alam mo kanina dumating dito si Barzaga, no, nakipagkamay siya sa mga kapwa mambabatas, nakangiti at bitbit ang kanyang maliit na suitcase, no, at tila nga hindi alintana yung nang mangyayari na pagpapataw ng bagong suspension sa kanya, no. Narinig niya kung ano nga ba yung naging basehan ng panibagong suspension laban sa kanya. Hindi siya umaayon dito, pero hindi na natin naabutan kung karoon siya ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang posisyon dito, no. Pero kaninang umaga ipinahayag ni Davao First District Representative Paulo Duterte na hindi raw naaayon sa batas, no, at sa umiiral na mga utos itong pagsuspend kay Representative Kiko Barzaga. Samantalang isa pa na nag-oppose dito nga sa Kawawa ho ang bansang Pilipinas sa mga dito sa mga Marcos na to, binaboy ho nila. Nagpababoy naman yung mga congressman, wala ho tayong magagawa, may pinanghahawakan ng administrasyon sa kanila. Marami kasi sa kanila diyan mga proponent. Ngayon, yung mga hindi proponent dahil hindi sila sumasabay sa trip ng mga magnanakaw diyan sa House of Representatives, yan ho ginagawa nila. Ginigipit, tinatanggalan ng budget, tinatanggalan ng MOOE. Yung MOOE tanggalin kasi wala naman talaga resibo yan. Dapat talaga pati sa kanila tanggalin yan. Pero yan ang ginagamit na leverage ng liderato ng Kamara para patiklupin yung mga nagtatangkang mga congressman na kalabanin ang pamunuan ng Kamara de Representante. Yan ang malungkot na realidad. Pagka si Raulo nasa Malacanang, lahat ng karamihan ng mga congressman, sigurado ang kalalabasan puro si Raulo din. suspension ni Barzaga sa Representative Paulo Marcoleta, kung saan sinabi na hindi daw si Barzaga yung kalaban dito o yung maaapektuhan, kundi yung mga kasama nito sa distrito, yung mga mamamayan ng Cavite 4th District Representative, at pahagi daw ng karapatan nito ni Barzaga na magpahayag ng kanyang saloobin sa kanyang social media post. Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Arles. Next ho tayo, susunod. Ito, matindi ho ito mga kababayan. Ito, si Congressman Tino, ha. Pakinggan ho natin ang kanyang pagbabalat kayo kaugnay doon sa pagbasura ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. na hinihain ng mga mga falsifikadong makabayan. Ito, pakinggan ho natin. Sa pag-dismiss sa impeachment complaint batay sa kawalan umano ng sufficiency in substance. Malinaw po sa mga paliwanag ng mga kinatawan ng mayorya kanina na ang pinagbabatayan nila ay para naman, hindi nyo ba napag-usapan niya doon sa meeting nyo nitong si Congressman Bogie D? Nitong si Senate President Bogie D, hindi nyo ba pinag-usapan yan na i-dismiss din yan? Kumbaga, maglalatag lang kayo na ipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi lang ang impeachment ni VP Sara ang tinalakay ng Kongreso, pati impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Kasama naman sa script yan, linuloko nyo naman sambayan ng Pilipino. Mahusay itong si former Congressman Mike Defensor. Tama ang kanyang naging call na wag na magsampa. Kasi doon pa lang sa committee level, talagang sisibakin na ng mga siraulong congressman kung ano man ang impeachment complaint na isang pa laban dito kay Marcos Jr. Tama. Mahusay itong mahusay itong si Congressman Mike Defensor. Mga hindi dapat na batayan, no? Sabi nila, walang ebidensya. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari. Anong hindi tungkulin? Alam mo naman na mag-aabogado sila Ikaw naman, Congressman Tino, milinuloko mo naman kami. Alam mo na mag-aabogado itong si Leila de Lima, lahat ng congressman, pati asawa ni Barbers para dito kay Marcos Jr. Alam nyo na walang mangyayari sa impeachment pero pinilit nyo pa rin. Linuloko nyo lang sarili nyo o nagpalaki lang kayo ng bayad sa inyo para sayang din naman, di ba? Pagka hindi nyo ginandahan ang bigayan, sigurado gagalingan namin yung forma at sustansya ng impeachment na hihahain namin. Pero pagka medyo hindi maganda bigayan, may ayari kayo sa amin. Yun na nga mga kababayan. Hindi yung forma okay naman Walang problema, pumasa.
Ika nga aprobado yung forma. Merong forma. Pero yung sustansya, doon sila tinira. Di ba? Anticipated na natin yan. Na talagang titirahin yan doon sa sustansya. Doon pa nga lang sa forma, yung iba gusto nang barilin eh. Napakawalang yaho nila, doon pa lang sa forma. Isa lang ho kasi pagka walang forma yan, di na sila magpupunta doon sa sustansya tapos na usapan. Ganun lang ho kadali yan. Dapat yung forma at sustansya nandyan sa impeachment. Isa lang ang mawala doon sa dalawa na yon, hindi ho magtutuloy yung impeachment. Hindi ho tatalakayin yan sa dapat sana ano ba yung mga dapat pag kami basihan, automatic na yan. Wala na maraming chechebureche day. Nag-abogado yung teknikalidad. Kaysa itong si Dilimap, ilinabas niya yung pagiging pasayaw-sayaw niya sa bilibid doon sa mga argumento niya. Di ba? Nung nakita ko natin yung unang pagdinig, nung tinitingnan nila yung forma, kung merong forma, yung impeachment complaint, atin ang nakita na walang kahihinat na ng kabalbalan na yan. Kaya ayaw na natin panoorin. Pero wala ko tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Tuloy natin. Nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Hindi pa po yan ang yugto ngayon. Oo. Ang kailangan lang alamin ay kung merong recitation of facts, may sapat na aligasyon na pinagbabatayan yung betrayal of public trust. At katulad ng napakahusay na pagpaliwanag po ng ibang mga kasamahan natin, katulad din na Congressman Irice, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, malinaw na sa batayan na yan na sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo at dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment. So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang. Talaga tapos na, okay na yun. Congressman Tino naman. Kumita na kayo, okay na yun. Nanto ko. Ano gusto niyo po? Binigyan na nga kayo. Lang naman. Kumita na kayo ng tiwala nitong si Marcos Jr. Anong gusto niyo? Lalakihan pa niya tiwala sa inyo? Wag na, okay na yun. Diba? Tama na yung pagtitiwalang binigay sa inyo nitong si Marcos Jr. Rerekta na ako dito sa interview nitong si attorney Michael Powa dito kay Ma'am Pinky Web. Ito, pakinggan ho natin to. Matindi to. Poa, pleasure to have you finally. Pinky, thank you for having It's us been a long here. time, huh? Yeah, it's been a long time. And, Okay. I think we used to talk about education and now we're talking about something else. So That's right. So, nice to be here. Attorney Gang, Poa, bakbakan for agad, those bakbakan. who will be seeing him again, makikita niyo po siya a lot. Dati po siyang kasama ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Apo, di ba? tama po yan. And then eventually you became the Vice President's spokesperson. For a very short time, yes. I think it was only, if not about, just a little over a month, I think, before all the congressional investigations came in where, to be honest, I decided that I wouldn't be able to do my job effectively, so we agreed for me to step down at that time as spokesperson. As spokesperson. As spokesperson. Why did you say that? Well, it was, to be honest and frank, it was very difficult because you were attending all these hearings, and then you yourself were being asked certain things and questioned and investigated on certain things, and then you come out and say things in the media. The dynamics were a bit quite... it's very difficult for me to say exactly what I needed to say as a spokesperson and also respond in the House. Because syempre, alam mong, mas gusto kong sagutin na lang yung mga tanong ng mga congressmen right there. And then I didn't want to have to amplify what I just said right after. Parang I'm trying to defend myself even outside the forum. So I felt that I wouldn't be doing justice to the job. So nag-usap naman kami. This is something, kaya nga parati kong sinasabi, it was a mutual decision. Because pinag-usapan naman namin ng maayos yan. And she also saw that she needed probably a spokesperson who could speak that was not too close to the issues at hand. And who did that end up to be? For a long Sorry, time, hindi ko na wala maalala. For a long time, hindi yata nagkaroon ng spokesperson Yeah. ng OVP at that time. And then, I think recently, they had someone else come in.
si Attorney Castelo, but only to Oh, that's speak on right. OVP matters. Right. But just on the office. Yeah, kasi kahit ako, yes, I spoke to Attorney Costello also, pero ikaw talaga yung tinatawagan namin, kinukulit namin on. All right. So, what exactly is your role now? Right now, I'm not. It's good that you asked that question because I think some people are still quite confused. No, so I'm no longer part of the OVP. I'm no longer in government service. But even when I was in OVP, it was really on a consultancy basis only. I was not part of OVP per se. And right now, I'm back in private practice, and I'm just really one of her lawyers dito sa defense team. I have been for a while already. Since when? I have been her lawyer kahit nung wala pang impeachment right after I left DepEd. So, she engaged Pagalis mo me ng as private DepEd, wala pang counsel. impeachment nun? Wala pa. I see. Wala pa. Umalis kasi ako sa DepEd, that was July 2024. Okay. So, wala pang impeachment noon. Impeachment only came in. December. The first complaint was filed December 2024. December 2, and then all the way till February, yun ngang Hanggang nangyari. 2025. So, I was pagalis mo her ng private July, counsel then. the Vice President kept you as her lawyer? Private, on the private side, no? So just on her other affairs, but not really on government operations anymore. So, and then I was also spokesperson at that time in OVP, but again, it was just a consultancy contract. So it appears you seem to have a good relationship with the Vice President. I'd like to say that, yes. I mean, I've been known to work with her since 2022, so I've also known the person herself. So, and you know, it's been a good ride. Okay, all right. So so Attorney Poa now is one of the lawyers. How many firms are representing the Vice President in this impeachment complaint? Well, there's the big firm, which is of course Fortune Narvasa and Salazar FNS Law. No? That's headed by Attorney Siegfried Fortune, Attorney Audrey Narvasa, and Attorney Sheila Sison, who is really the senior partner in charge here. As well as we're also working with other lawyers outside Fortune Narvasa, which is of course myself. I have my own little law firm also in Makati. And we also have Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph Bodota. So that has always been the team since day one, and nothing has changed. It's So still you the mean same team. since 2025? Since 2025, Since late yes. 2024 going into 2025. Oo, Kayo but- rin talaga. Kami na talaga, but actually, and this has been said by the Vice President even in interviews, no? 2023 pa lang the defense team was already being formed. Kasi back in 2023, marami ng mga groups, through interviews, lumalabas na may mga planong mag-file ng impeachment. So at that time, she was really preparing already, and so she already sat down with me. We sat down with Attorney Fortune and others, and the team was already being formed actually late 2023, if I'm not mistaken. Are you really readying yourself more this time around than the one last year? To be honest, the same. It's the same. Last year, even if we filed the petition before the Supreme Court, as you know, we were also preparing na talaga for trial. So, if you ask me, I'll be very frank with you, there's really no difference. The thing is, at least with this year, we already started last year. We never stopped. Even when the favorable decision, at least favorable for the Vice President came out, and the motion for reconsideration was filed by the House and it was pending, we never stopped preparing. We still met regularly. We still collaborated Why? with each other. Why? What is new? What is something to prepare for upon waiting for the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration? Kasi July yung kanilang decision, and then January 2026 yung resolution. kanilang second decision, well, Because- their decision on the motion, or MR. Because to be frank, whatever happened, we knew there would be a second round of impeachment complaints. You know, the Vice President always told us that hindi pa tapos ang laban. Kahit manalo tayo sa Supreme Court ngayon, next year meron na naman yan. And true enough, diba? So that's why when the impeachment complaints were filed last Monday, if you remember, we came out with a statement saying exactly that it did not come as a surprise. To the Vice President. We knew it was going to happen regardless. And of course, I can't say we're not happy with the Supreme Court resolution on the motion for reconsideration. At least our theory was proven correct, but that doesn't mean
all ends there. Yeah, because ang sabi niyo po, the House violated the one-year bar rule. Yes. I'm trying to simplify it. Yes. Di ba? Yun lang naman talaga yun eh. Sabi ng House, hindi totoo yan. We did not violate the one-year bar rule. But the Supreme Court already ruled. Yes, You did. exactly. They did. The second one, of course, is the question on what will happen if matuloy po ito. So, let's just quickly talk about the impeachment complaint that was filed against the Vice President. There's really an issue here. I had Kiko Aquino D yesterday of Tindig Pilipinas. I asked him. They filed Feb 2. Feb 2, thank you, Feb 2, when everyone, all of us knew, at least from the July 2025 decision, that the reckoning date was Feb 6. Kumbaga, the earliest impeachment complaint that can be filed against the Vice President is going to be Feb 6, this coming Feb 6. It is Friday. Feb 4 now, Yeah, dapat sa Friday. Pero nauna po sila eh. Ano ho ang inyong naging tugon doon sa pag-file? I mean, were you honestly just thinking that, here we go again, this is going to be violative of the Constitution? Well, to be honest, we did expect they would file Feb 2, although we already You heard. did? We did not Did expect that they would file Feb 2 already, but we already, heard some things the night before. As you know,